Medyo bad news ito para dito sa SMB dahil nagkaroon daw ng Achilles injury itong si Benny Boatwright. Alam natin na hindi siya ang import ng San Miguel para dito sa Governor's Cup. Ang import nila si Jordan Adams. Pero sigurado na sa Commissioner's Cup, itong si Boatwright ang balak kunin na import ng SMB. Ang problema lang kasi dito sa mga Achilles injury, medyo matagal yan bago gumaling. Minsan nga ilaabot ng maraming buwan. At alam natin maiksi lang itong Governor's Cup na gagawin ng PBA. At hindi lang San Miguel ang magiging apektado dito kung hindi pati ang ating Gilas Pilipinas dahil naturalized candidate itong si Benny Boatwright. At dahil nagkaroon ng Achilles injury, hindi natin alam kung gaano katagal aabutin ito bago makarecover. Yan ngayon ang iniisip ng SMB. Siyempre ang San Miguel nakafocus dito sa ating Governor's Cup. Pero long term iniisip din nila kasi maganda sana kung maging resident import itong si Benny Boatwright. Katulad ni Justin Brownlee at itong si Ronde Hollis Jefferson na resident imports ng TNT at Barangay Ginebra. Alam naman natin ng San Miguel ang daming nagiging problema sa pagpili ng import. Kaya feeling nga nila sinuwerte sila dito kay Boatwright at nakahanap na anong pwede nilang gamitin ng pangmatagalan. Pero ayan nga, nagka-injury at hindi pa natin alam kung kailan ito makababalik at kung gaano kagrabe yung nasustain niya. Basta ang alam natin, ito ay nag-undergo ng operation. So, syempre, kapag o-operahan ka, matagal yung pag-rehabilitation niyan. Kaya titignan muna natin kung anong gagawin ng Beermen. Samantala naman, itong si Evan Nava ay nakumpirma na binigyan ng kontrata ng San Miguel, nagkasundo raw sila. So, parte na siya ng lineup ng SMB. Ibig sabihin nito, lalong dumami yung mga guards ng San Miguel. So, mukhang hindi talaga balance yung lineup nila at kinakailangan magbawas ng iba. Interesado nga bang kunin ng Barangay Ginebra ang veterano na si Mac Bello bilang isang additional na player nila na may dadagdag sa lineup. Ilang araw pa lang nakakalipas nung kumpirmahin ng Barangay Ginebra na binitawan na nila itong wingman na si David Morel. Ngayon may mga nagtatanong kung itong si Mac Bello na kasalukuyan ay naglalaro para sa Zamboanga Valientes ay pwedeng kunin ng Barangay Ginebra kahit man lang isang conference para makita kung ano ang kanyang ibigay para sa koponan na to. Para do sa mga hindi na nakakaalala, itong si Mac Bello ay dati yan ang franchise player ng Blackwater. Nag-average yan ng 20 points per game pero nadali kasi ng mga injuries kaya medyo bumagsak yung laro niya. Sa ngayon, itong si Mac Bello gustong mag-comeback sa PBA at sa tingin ko magiging magandang addition naman siya sa Barangay Ginebra basta mapigyan lang ng pagkakataon. Sa ngayon naman kasi itong laro ni Mac Bello makikita natin ay fit dito sa Barangay Ginebra dahil siya ay merong tira sa labas at meron din siyang low post game na pwedeng magamit para dito sa kanilang koponan. So ibig sabihin maganda yan para dito sa Ginebra at bilang unrestricted free agent hindi na kinakailangan pa na magbitiw ng Ginebra ng iba pa nilang mga players para magamit itong si Mac Bello. Kaya sa tingin ko magiging okay ito para sa kanilang lineup at hindi magkakaroon ng mga issues pagdating sa playing time. Kaya sa tingin ko, pwede nang subukan to ng Barangay Ginebra kung makukuha nila. At dahil dyan, madali siguro itong makukonsummate yung ganyang klaseng transaction. Kaya namang i-buyout ng Barangay Ginebra yung kontrata nito mula dito sa Zamboanga Valientes kung kinakailangan. Kaya sa tingin ko, dahil nga nabawasan ng player ng Barangay Ginebra sa pagre-release kay David Morel, mukhang pwede nilang idagdag itong si Mac Bello at kung kinakailangan tanggalin nila yung ibang players para mabigyan to ng pagkakataon. Ang Converge Fiber Access ngayon ay ino-offer na itong si Jeyo Ambohot dito sa NLEX Road Warriors. Kung inyong matatandaan, sinubukan kunin noon ng NLEX itong si Jeyo Ambohot kapalit ni Joseph Taha pero tumanggi ang NLEX. Ngayon ino-offer ulit ng NLEX itong si Jeyo Ambohot dito. O ino-offer ulit ng Converge itong si Jeyo Ambohot sa NLEX kapalit ni Anthony Semerad. Pero hindi pa natin natitiyak kung papayag itong Road Warriors. Itong si Jeyo Ambohot, napakataas ng potential niyan bilang isang 6'7 player na merong 3-point shot parang Troy Rosario at Calvin Optana. Kinakailangan lang mabigyan ito ng pagkakataon at playing time para mabuo yung kanyang kumpiyansa. Sa ngayon kasi inaabangan pa ng Converge Fiber Access kung papayag itong NLEX Road Warriors dahil itong si Anthony Semerad, alam natin, isa yan dun sa mga integral parts ng rotation ng NLEX Road Warriors. Sa ilalim ng kanilang bagong coach na si Jong Wichiko,
naghahanap sila ng mga additional scores para mabawasan naman yung load ni Robert Polick at hindi sila masyadong nagre-rely dito sa bawat laro. Kaya sa ngayon, titignan muna daw nila kung papayag itong Converge at itong NLEX kung magkakasundo dahil mukhang very hesitant daw ng NLEX na pakawalan itong si Anthony Semerad dahil nga ang hinahanap nila ay scorer. Totoo, nakakatulong sa scoring din ito si Ambohot pero veterano na itong si Anthony Semerad at alam natin na siya ay hindi na kinakailangan magkaroon ng additional na kumbagay confidence boost na kinakailangan. Kaya ito titignan natin ngayon kung papayag itong itong NLEX Road Warriors at kung magkakasundo sila kung sakasakali. As it is, kung mangyari yan, masasabi natin na baka in the end ay makinabang ang dalawang nabanggit na koponan sa ganitong klase na transaksyon. Aabangan na lang natin kung ito ay maaaprobahan ng PBA Trade Committee pero sa tingin ko matutuloy naman yan dahil patas itong trade na mangyayari. Mukhang tumatanggi na ang Magnolia Chicken Templados dito sa ibang mga trade offers na dumarating sa kanilang lineup dahil gusto nilang masiguro na magiging ready na sila pagdating dito sa opening ng Governors Cup. Mukhang ayaw na nilang galawin yung kanilang lineup at dahil dito mukhang gustong siguraduhin ngayon ni Coach Chito Pictolero na sa mga darating na araw ay sila talaga ay magiging ready na. At kasi syempre kung magdadagdag ka ng mga bagong player, magkakaroon na naman siguro yan ng mga tinatawag ng mga chemistry issues. Kaya ang gusto nilang gawin ngayon ay siguraduhin na set na yung lineup nila. Ang magiging exception lang siguro dyan talaga ay itong offer kay Calvin Abueva ng Converge Fiber XS. Baka yan talaga ang iintayin ng Magnolia na kung sakasakali ay kukunin nila. Pero kung titignan natin yung ibang mga players ng Magnolia, mukhang set na talaga at hindi na nila yan bibitawan. Kaya sa tingin ko, mukhang itong Magnolia Chicken Templados ay for now mukhang ready na talaga at hindi sila magpipitaw ng mga panibagong players. As it is, kukuha sila ng mga bago pero gusto nila siguraduhin na kung kukuha man sila yung mga veterano para maging set talaga dito sa kanilang lineup at hindi na magkakaroon ng masyadong maraming problema. Sa ngayon, gustong siguraduhin din nitong Magnolia Chicken Templados na yung mga players na nakuha nila ay ready na. As it is, alam natin na mataas na ang presyo dito sa Magnolia na mag-champion at mukhang yan ang gustong siguraduhin ngayon ng Magnolia na magagawa na nila. Kapag nag-trade ang Magnolia, if ever mangyari yan, ito ay malamang para kay Calvin Abueva dito sa Converge Fiber XS. Pero other than that, mukhang malabo na. Maski itong kay Paul Lee, mukhang hindi na raw masyadong nag-entertain ng options itong Magnolia dahil mukhang satisfied na si Coach Victolero dito sa kanyang point guard. Shout out kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family. Pinabati din natin si Anthony Alon family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, si Kat Aquino Dukusin, Romeo Conchada, si Reden Elena, Laila at Bonbon Lansang. Pinabati din natin si Jonel Alagon, Eduardo Monsales, Alicia Garcia, Michael D., Malyari Mascarinas, Dexter Domer, Enju, Ireneo Salangsang at ang iba pa nating taga-subaybay.